ng Team Liquid Philippines so as to equalize this series? And so far, I think na they don't really have to change that much, right? I mean, it was a pretty even fight. Actually, I commend Fnatic Onyx and Philippines for their attempts. They're on the early part of the game. Na kahit medyo tagilid, na medyo lamang naman yung ELPH, of course, is Zaz. I feel like they were able to actually get a lot. Okay, tinanggal yung favorite Julian ni Carl TV. So parang sinasabi na, well, wala na naman yung Fanny. Pero ano to, it comes down to the Ling, the Roger, and maybe the Alpha. Kasi yung Alpha for the longest time, usually ito yung pinagsasagot talaga sa Ling. Kasi ang hirap labanan ng Alpha sa isang teamfight, lalo kapag may kasamang teamfight spell din or teamfighting hero dito. Like for example, yung mga Minotaur, yung mga Tigreal, kapag kasama ni Alpha, parang ang hirap, napakahirap labanan. So either one of the three heroes and then possibly pwede nilang isamahan ng Edith kasi open din yung Edith now. But then gusto ko lang din balikan yung naging parang yung naging interview kahapon with Sanji as to why sobrang hilig niyang gumamit ng Zaz. Kasi nga naman sabi niya hindi niya masyadong kailangang magpasawag sa lane. Ayun, Yeah, yung Edith. exactly. You'll win out on your lane even without trying, to be honest. And that's the power of the Zaz right now. So obviously, one of the things that you also have to think about is who actually fights well against the Zaz. Kasi napapahirapan mo yung kalaban mo eh. Mapaisip sila, anong gagawin natin sa Zaz na to? Hylos maybe, for Bruno. Kasi available din yung ano dito, yung mga team fighting heroes. Pero ang kailangan mo talaga sa Zaz yung ability tumakbo. Oo. Alam mo Surprisingly, din, open din ang Juicin. Ngayon ko lang pala napansin. Ooh, okay. Actually, pwede rin laban sa Zask. Even though madalas natin nakikita talaga, no, minsan yung teams talaga nagpa-prioritize na kunin yung mga pang-counter engage. But Louis, actually pa rin, yung pipiliin dito ng Fnatic Onyx, talagang macro advantage gusto nila. Same idea pa rin nung game number 1. Pero this time around, may flex factor dito yung Liquid Philippines. No? Even though nawala yung Julian, still we all know na si Cartizzi ay naglalaro din ng Roger Jungle. So it's gonna be very interesting kung naman yung magiging selection dito for Liquid pagdating ng second phase. Kasi mawawala halos lahat ng BNQT heroes. If pipiliin ng Fnatic Onyx, pwedeng tanggalin yung Claude, pwedeng tanggalin yung Moscow, wala na kasi pinandin ng Liquid. Pwedeng tanggalin yung sabi natin mga Xia, mga ganang klaseng hero. And then Claude ban. Ako, ito na nga. Carry din actually, pwedeng tanggalin. Yeah. But then if they were to do that, then medyo ma-open lang din naman yung mga heroes ni Sanford. Na kanina, by the way, binan ng Super Family. They've both banned the Cho as well as the Grok. So definitely, pwede pa din nilang in a way, i-examine kung pwede pa rin at pasok yun sa draft nila now. And honestly, it's one of the ways where you can actually control the draft. You don't need to ban a hero or ban a hero straight away. Like yung ginagawa dito ngayon ng Fnatic Onyx page, they're trying to remove certain marksmen para they're trying to force BNQT onto that Roger. It's pretty smart. Well, may ano pa naman, may again may carry pa. Or Carry kung pa gusto mo naman, ng unorthodox, nandiyan pa rin naman yung mga clip. Yung mga mahirap abutin sa backline, and they do play it on the side of Liquid Philippines. Hindi nga lang talaga nung comfort with regards to their strategy. So, palulusutin na rin carry because they might feel like it's okay. Pero ngayon wala na yung Hylos dito for the side of Fnatic Onyx. Siguro talaga mataas lang yung priority dito for the Louis strategy. But still, the Mino is very much open para kay Brusco. Or, pwede ka rin kumuha ng Grok dito or ng Cho. It's also very comfortable in the hands of Brusco. There's a good chance that actually they could just redo that draft and it can work perfectly. Exactly. Against Team Liquid PH here. And what other changes though? If they do that, yung tanong doon, pag ginawa nila yon, anong gagawin response ng TLPH? Well, wala na export, that's for sure. Yeah. So kahit kumuha sila ng hero na in a way kayang mag-peel dun sa mga frontliners, medyo mas confident na sila right now. Alpha. Oh, is this one of those moments where Alpha's good? Yeah, against the Rizla, against the Louis. Ang problema lang ni Alpha dito is yung hila ni Ruby tsaka yung Sip-Sip nung duality. Pero kasi again, sinabi mo na nga kanina, parang might as well ilagay yung Roger Alpha base. sa gold lane. And then they pick up the Grok. Hindi. Carry. Okay. Carry. Roger jungle. So, carry pa rin talaga pinili nila. It's good against the Rizla. Nakakatakot lang dito may Ruby tsaka Louis. Baka masipsip si Benny. Baka sipsipin yung bagyo. Naku, mamaya. Oo. Maging low pressure area na lang pagkasipsip ng bagyo. But I would say it's still a good mino game for Brusco. Unless gusto niyang kumuha ng mga tulad ng mga Cho for pick-off. Pero I feel like just add more layers for the team fight. Nakita natin yung strength ng Ruby Mino kanina. Yeah. It would still be nice to have it in game number 2. At this point, it does look like it's just a preference thing, right? Do you want to have a good early game or do you want to really secure that late game like what happened in game 1? Oo, yung Ruby, Mino, plus the Louis combination, plus meron pang Terizla, so definitely yung area of effect sobrang laki for the side of Fnatic Onyx Philippines should they decide to go with that Minotaur pick. But then, Cho, yata, talaga. pipiliin nila. Well, Cho is nice against Roger Jungle and also the Edith. Ang problema kasi ginawang XP yung Edith. Unless, okay, never mind. So, it would be nice now that Cho is gonna be playing against Edith kasi kickable target. Si Edith, kaya nila i-burst dahil ang dami nilang crowd control dito, dami nilang pang sipset, may penalty zone, may pang lock-in sila. Tapos may mga finishers sa side ng Fnatic Onyx. And do take note, this is a Cho Louis combo. Kahit saan pwede manggaling yung kick
mula kay Yeah. Cho. Bigla na lang may tatalon sa mga dalawang ano no? Two big heavy hitters and then it'll just go from there. Oo nga, kaya nga, this is game number 2 for Fnatic Onyx Philippines and Team Liquid Philippines. The drafts and the heroes are on. Kahit pa kaya mong tunawin, kung mauna yung sipa, paano mo tutunawin kung nasa langit ka na? Paunahan na lang talaga ang labanan na ating Welcome to matutunghayan. Mobile Legends! Nakita na natin yung game number 1 at kakaibang aksyon ang ipinamala sa dalawang kupunan na ito. Let's see kung makabagong action ba ang ibibigay nila ngayon. Kanina, grabe yung mga team fights na kung bagong dating kayo dito, sana napanood nyo yung game 1, guys. Grabe yun. Tuwing mag-ulti, tuwing magkakalord ay paunahan na lang talaga makapwesto, paunahan maka-retry. At ngayon, mukhang si Brusco ay mangungulit lamang kay Carl. We are looking at a jungle Roger. Yan ang ibig sabihin nito ay hindi si Benny Cutie Calmot King ang aawak ng Roger na to. Medyo mas sabihin na natin na para sa akin pagka-jungle Roger, early game kasi ang aasahan mo, no? Kailangan mo ma-maximize yung dami ng skills na meron yan. Level 1 pa lang kasi may ulti na yan, di ba? Oo, level 1 pa lang, pwede ka na mag-wolf form, pwede ka na mag-human Human form, tapos pwede konting ganyan, kailangan tumakas, at saktong-sakto ay marami namang panakas ang isang Cho. May balibag. And kanina nasabi mo, di ba, na mahirap kalaban ang Edit and yung carry. Kasi ang tagal ng stun dyan ni JP, di ba? Yung onward or each other. Para ka na rin kinakat ng isang kadya sa tagal ng duration nun. Tapos kapag ka nag-primal wrath pa, may konting tulak pa yun. Yep. And the crowd control coming in from the side of Liquid Echo, kahit pa sabihin na natin dalawa lamang ang hard control nila with a wild charge at pati na rin yung buong combo ng isang edit, ay kailangan pa rin respetuhin ang damage nun. Kasi tatlo yung damage leader na heavy hitter sa Team Liquid Philippines. Sa Fnatic Onyx naman, ready sila sa mga team fights. No? Parang majority ng mga heroes nila dito, palag-palag talaga sa mga team fights. Si Kelra, si Kirk, lalo si Super Prince kasi in dispersion rotation, magkakauntog-untogan kayo dun sa duality. Ako kasi pag gumagamit ako niyan, binabato ko lang eh. Pero nakikita ko si Super Prince, binabato niya pa sa hangin para mag-yin and yang, di ba? So, kumbaga, tinitimpla niya para double ligo. Tama. Yun yung tinatawag nila na yun yung basic Louis combo daw. Pero parang pagka tayo yung normal na tao yung gumagamit, hindi naman saktong basic lamang. Level 4 na dito si Brusco. Kailangan abangan. Ano ang play na gagawin ng Fnatic Onyx? Si JP nakasilid dito. Level 4 na. Lahat ng mga players na nakikita natin ngayon, may mga abang na gagawin. Park Easy ay sisimulan na itong pabok. Ayan hihilain na ng Liquid Echo. Si Kirk ay nasa may magandang angulo for a possible penalty zone play. Pero si Sanford mo naman, Brusco coming in. Okay na pasipa din, pero si JP nakukuha ng pagong ng unang laban na ito. And si JP ay, sakit naman talaga ng mga normal hits. Ayun na! Napaplikar na talaga si Super Prince. Ngayon lalaban ni sila with the wild charge. Habang si Ayun Brusco ang naunahan na first blood para sa ng Team Liquid PH. At si King Kong din ay mamamatay at maisasama dito ng Team Liquid. Pero nakaisa din naman ang Fnatic Onyx. Overall, a win para sa Liquid. Nakuha nila ang pinakaunang pagong at nakakuha pa ng additional kills. Napakagandang pag-combo ni JP at napuwersa pa nga niya yung flicker with the damage coming in from the primal wrath. Pero Sanji, babagsak sa kamay ni Brusco. Ayan na nga, na-G-Tundo. Nasipa din. And alam ni Brusco na masyadong maliit yung buhay dito ni Sanjet. Wala na rin siyang Dominator's Descent kasi nga nagamit niya doon sa recent team fight na nakita natin. Ngayon, available na ang War Axe para kay Kelra. So, mas masakit at mas mahirap patayin na itong Ruby na to. Ito yung Rubing Immortal, basta maraming pwedeng tamaan. Grabe pa rin po kasi ang spell vamp ng isang Ruby, especially if you pair it with the Brave Smite at pati na rin yung Festival of Blood. Yan yung basic na pag-survive talaga sa lane ng Brusco galaw. Pero si Brusco agarang na combo. Naku po, pero makakashoot po siya. Habol si Carlito, pero si Benny, ang bagyong makakakuha. Yung pinakahuling shuriken ay tumama pa doon. 3-2 ang ating score. Unang check, balibag agad. Pagpasok mo, ay parang agad na suplex. And for Fnatic Onyx, mukhang kailangan muna nilang painitin ang kape bago ihain. Iniintay pa nila yung tamang power spike. Dinonsulueta eh. Binuhat. Inuhat. Binuhat dito eh. And yun yung maganda para sa isang edit. Pinag-uusapan natin yung tagal ng crowd control na meron dyan. Pero tatagal nga ba si Kelra? Atras muna siya. Down to 40%. Ito yung heal. Ito talaga yung regen na meron ng isang Ruby. At ngayon, ang turtle sisimula naman muli ng Team Liquid Philippines. Si Brusco ay naghanap ng angulo kay Carl Tizzy. Tumama kaya ang switch in music. O mauuna ba ang suplex ni JP? Naku, nahatak na siya dito. I'm offended. Andun yung Dortan Wolf King. Pero may pinaplano yung diversion play. Si Carlito ata pumunti rin. Pero di zone ay nagamit na kasi may panisipa si King Kong. Ay masisecure yung pagong na inyong flicker. Pero nauntog itong si Brusco. Kaya lang yung bagyo ay naroon. Free hit na. sa may madalikuran. Kelra. Tatakas with the flicker. Na-purify na rin dito si Benny Cutie. Si Super Prince ay makakatakas din. And meron pang mga maliliit na shield mula doon sa kanyang dispersion mutation. Makakasurvive. King Kong ngayon. Transform na naman ito yung Wolf. Itong si Carlito.
Pero hihinga muna ang magkabilang koponan. Grabe, extended team fight agad ang ating napanood sa pinakaunang pagong pa lamang. Pero lamang pa rin ang Team Liquid Philippines with a 1K gold lead. Makikita natin na talagang na bumababad ang Fnatic Onyx doon sa mga binabatong alien ni Sanji, yung mga baby alien doon sa laban na yon. At bukod doon, yung Dominator's Descent ay talagang medyo mahirap pigilan. Especially karamihan ng mga manlalaro ng Fnatic Onyx ay gumagamit ng mga hero na kailangan talagang nasa harapan. Oo, kailangan lumapit. And alam naman natin yung recent changes sa isang sa isang Zask na hindi na lang paisa-isa yung hampas or yung atake ng mga alien na yan. Kundi tuloy-tuloy, di ba? So mahirap talagang babaran. Pero dito Super Friends, kung sino yung nakamit na rin ni Brusco, transform, dominating si Sam, mamamatay kagad si Kurt. Ngayon, nakapasipa na rin. Kaya laprit na naman yung bagyo. Dalawang nakuha dito ni Benny Cutie. Ngayon, takbuhan mo sila. Doon yung Ivo Feather, doon ang Full King. JP dito nag-transform na rin. Nagamit yung kanyang primer rat. Pero yung Torres sa may bandang itaas ay nanganganib. King Kong ay narito for the clean up. Pero JP ay nag-aabang din ng kanyang TP. Mukhang kakalma muna ang Fnatic Onyx. Now, yung 1,000 kalamangan ng Liquid Echo kanina ay napunta na sa 2,000. And for Team Liquid Philippines, mukhang sila pa rin ang mauuna around that turtle area. Kanina lamang ay naagawan sila ng isa. Kaya naman this time around, mukhang gusto nilang makalamang sa pwesto agad-agad. Oo, ngayon 8 seconds para doon sa pinakahuling pagong ng laban na ito. Nakasilip na kagad si Brusco. Hinahanap niya yung magandang pwesto. Ganun din naman si JP. And sabi mo nga kanina, paunahan na lang ang magaganap na ito. Kasi parehas naman sila may crowd control eh. Brusco naghanap ng angulo pero mukhang ang turtle ay safely pasisecure ng side ng Team Liquid Philippines. JP Oy! with the flicker play pero flicker din ay na-burn kay Super Friends. Walang mangyayaring patayan doon. Wala. Nag-attempt pala si King Kong kanina, no? Hindi lang natin napansin. Nagamit yung retry niya at yung tempo sa blade. Pero safe naman siya dito habang nandun yung one shot. Kaya malayo pa ata si Kurt dito. Very cute ay narito na rin. Kirk? Andun yung knock-up. Habang penalty zone sa may flick hill. Grabe naman yung fade away mula dito kay Kirk. And Sanford ay naka-frontline din. Napaganda na pinapamana si Team Liquid. Ang hirap din kasing labanan, no? Yung tunaw factor ng side ng Team Liquid. Yung carry, sasabayan pa ng Primal Wrath. Si Brusco naman natin hindi naman makunat sobrang show eh. Kumbaga mabilis yan, madulas yan, pero hindi yan sobrang kunat. Oo. Kaya the moment na mahuli, talaga makikita natin matutunaw. And for Fnatic Onyx, mukhang kailangan sila yung mag-dictate ng terms nila eh. Kumbaga dapat sila yung gumawa ng play para hindi sila matunaw ng gano'n. May condition kasi yung lineup na to mula sa Fnatic Onyx at kailangan muna nilang masagutan yung mga condition na yon bago sila lumaban. Kaya lang ang problema kasi ginugulo ng Team Liquid PH yung systematic na galaw dito ng Fnatic Onyx. Ayun na naman si JP, napakonsila. JP, with the conceal, mukhang hindi tatama. Ayun, tumama sa isa pero Super Friends, delikado siya! Okay, nagamit na rin dito yung Primal Rod. Si Kirk na naman ay mamamatay. Ngayon yung Torres sa gitna ay kukunin na ng Team Liquid PH from 2K to 3.3 in an instant. Malinis ang trabaho ngayon ng Team Liquid. Ay, naipit sa gitna ng sariling tore. And that is very unfortunate para sa Fnatic Onyx. Mukhang ang pace ay talagang kontrolado na ng Team Liquid Philippines. At mukhang ang Lord ay sisimulan na rin nilang ibakuran para hindi na makalapit ang Fnatic Onyx. Grabe no, yung pambakot kasi dito, bato eh. Si Sanford eh. At saka ano yan damage build na Grok yan. So, hindi mo pwedeng ismulin ang sakit ng damage mula dyan. Eh nakikita ko kanina, dinidelay niya yung mga minions eh. Teka lang mukhang may sneaky play. Ang side ng Fnatic Onyx dito, Super Friends looking for the combo. Cartesi, half HP! Ay, naku si JP na naman, makakakuha ng Lord na yon. Pero disolid gamit na dito ni Kirk. Pero kakayanin ba ng Fnatic Onyx? Atras muna sila kasi dalawa kagad ang natunaw sa kanilang panig. Si Sanford ay sumisilip din. Pero re-respeto, may pag-agaw pa ng purple buff. Pero masisigurito ni King Kong. Grabe si JP, no? 2 Lords na ang nakuha ni JP in this entire game number 2. Biruin mo yung edit, hindi lang naman malakas mag-crowd control, malakas na rin mag-secure ng Lord. And so far, napakainit ng laban na ito. Yeah, and again, shoutout nga pala sa Cavalries dyan. May pa-watch party yung Team Liquid PH sa Barangay Wow! Santa Lucia SK Council sa San Juan. Punta na at suportahan ang Cavalry. All the way to San Juan. Shoutout sa inyo sa Cavalry na may pa-watch party. muna kayo dyan. Grabe. Panigurado, masaya ang mga Cavalry doon. Biruin mo, nagsama-sama pa sila para manood ng laban. Yan ang community. Yan ang mahal natin sa MPL. Yeah, and masaya sila ngayon kasi lamang na naman ang Team Liquid PH. Ayun, Sanford ay naiipit dun sa dispersion and rotation, yung duality na naibibigay dito ni Super Prince. Ngayon, sumabog na rin ang mga aura na meron ang mga torrents sa may gitna at sa ibaba. Pero ngayon ay mas magiging successful naman ang pagdepensa ng Fnatic. JP, hindi tumama ang onward. Pero kontrolado na talaga ang mapa for Team Liquid Philippines. Hindi na masyadong makaangat ang Fnatic Onyx at medyo delikado yan, no? Especially if you're running the Louis composition. Kung hindi ka makaangat, kung ang diversion mo ay sa loob din lamang ng base, parang malabong makahanap ng play. They have to buy themselves time. And feeling ko, para sa Fnatic Onyx, ang nagiging call na lang nila dito, okay? Antayin natin silang pumasok, antayin natin silang mag-commit. Kasi nga naman maganda rin sa counter engagement yung line-up na meron sila, di ba? Oo.
Yung Kumbaga, I'm offended, yung ganun. pag nagdikit-dikit tas nagkamali, may malaking chance nga na mabaliktad pa. Katulad ng nangyari nung game number 1, naalala ko yung depensang malala ng Fnatic Onyx with Kendra pulling in 2 people. Hindi malayong mangyari din yan kung sakaling magkaroon ng misstep ang Team Liquid Philippines. Pero alam naman natin si Carl TZ, hindi yan yung tipo na nagkakamali ng 3 beses sa isang laro. Oo nga. Usually after magkamali ng isang beses, natuto na eh. Ayun nga, yun naman ang maganda, no? I mean, masasabi natin na based din sa experience na ni Carlito, di ba? Mahaba-haba na rin ang panahon niya. Unlike kay Pew, kasi si season 1 pa si Pew. Pero si Carlito, matagal-tagal na rin na narito sa industriya ng MLBB yan. So, alam na niya yung mga gagawin. Kapag nagkamali ka, hindi na pwedeng maulit yun. Okay, kumbaga kalmado na kasi nadaanan na. And this time around, Team Liquid Philippines, mukhang magbibigay sila ng konting spasyo sa Fnatic Onyx dahil umangat na rin ang mga minion waves. In terms of damage, I would say may damage naman eh. Ay, si Kelra daw nahuli! Grabe na sidestepan, pero tinamaan pa rin. Even yung stun mula sa Dominator's Descent. At yung skills mula dito kay Sanji. 4v5 ang sitwasyon na medyo delikado at ang Team Liquid dito, ang Fnatic Onyx dito. Ayun yung mapapasabi ka na ngayon lang. Nahuli na nawala pa yung flicker and things are not looking great for Fnatic Onyx. Another Lord secured para sa side ng Team Liquid Philippines. Yung sunod na depensa dito ng Fnatic Onyx ang magdidikta kung hahaba pa ba ang larong ito. Oo. Ngayon, Luminous ba ang Lord? Luminous to, level 2. Ang Lord na aantayin at sasalubungin dito ng Fnatic Onyx. Remember, kaya rin yung tunaw factor talaga hindi ginagawang Liquid eh. Dito ng Team Liquid PH dahil nga doon sa 3 marksman setup na meron sila. Imaginein mo yun na may Gary ka, may Roger ka, tapos meron ka ring edit. Tatlo yung bumibira. Tatlo yung bumibira. Napakahirap talaga kapag isa kang Ruby na sumusubok pumasok at bago ka pa man din makalapit ay parang tinunaw ka na. And sadly for King Kong, hindi siya nakakuha ng purple. And balikan din lang natin yung nangyari nung game 1, no? Pag walang purple si King Kong, parang lumalakas pa eh. Oo. Yun nga eh. Parang yun yung enerhiya na gagawin. Uy, bigla nga yung mahabol si King Kong. Dahil atang mag-cut doon sa gitna. Pero binabantayan siya ni Carlito ha. Iyan ang makabagong laro ng Patintero, guys. Kung may palarong Pinoy, ito na po ang Patintero segment natin. Pero mukhang babalik na po dito sa base. Ako tinamaan dito si Kelra. Atras muna siya kay Mopended. Kaya naman tutulong kagad siya dito mula kay Super Prince. Itong si JP pala. Tapos si Kelra naman yung mamamatay din. Atras muna si Gord with Slaughter Health. Habang namatay sa blade na rin dito si King Kong. Buhay pa yung Lord! Buhay pa yung Lord! Naku po, nagbe-base lock yung Lord! Nagbe-base lock yung Lord! And we have game number 3!